Magandang hapon sa inyo mga karek. Ito na naman po tayo. Magpapakita tayo kung paano ginawa yung bonsai na puno. Orin nyo lang po mga karek para matutunan nyo. Huwag nyo lang pong kalilimutan. Click nyo po yung subscriber. Click nyo rin po yung notification bell. Mag-all po kayo para updated po kayo sa mga bago kong upload. Huwag nyo pong skip yung ads ko mga karek. Panoorin niyo po yun para makagawa pa tayo ng magagandang video. Masubaybayan nyo, matutunan nyo rin. Tara na, panoorin niyo po kung paano ko po umpisahan. Mga rek, gagawa muna tayo ng pinaka-dahon niya ng bonsai. Paano po paggawa ng dahon? Ito po mga karek, straw po. Paano po gagawin yung straw? Pinakadahon ng bonsai. Tupi po muna natin mga karek. Pagka tupi po, siyempre yung dito po, dudupitin po natin. Huwag po nyo isasagad. Magtitira lang po kayo ng ganyang kalaki. Ayan, huwag nyo po isasagad. Ayan, pagka dupit niya mga karek, gupitin nyo naman po rito ng mga masisinsin na gupit lang mga karek. Ayan. Mga karek, gagawa tayo ng puno. Dito na po tayo magbubutas. Yan na po, tutusukin ko mga karek. Yan, tinusok ko na yan. May guhit yan, paikot yan mga karek. Tapos, yan na, gugupitin natin. Yan po mga karek, na gupit na. Tapos mga karek, pentel pen ko yan. Ayan ang pentel pen. Ngayon po, kayo po, kahit ano pong design ang gawin nyo, basta mababalance lang po, pwede rin nyo po yan ganyang style. Ayan po, ginuhitan ko po. Kasi kailangan po, lagyan natin ng pentel pen para makita natin kung paano natin gugupitin. Ayan, kailangan po medyo mataba siya ng konti para hindi siya maputol. Mga siguro mga limang sanga. Yan, 5 sanga. 6, ganyan. Pwede. Ayan naman po sarili kong kung paano kung gagawin yung sanga. Yan. Pwede rin nyo po kayo. Bahala po kayo kung ano sanga gagawin nyo. Para para maganda rin. Kailangan po mabalance po. Karek. Pinas forward ko na mga karek. Yan na po mga karek, inugupit ko. Makikita nyo naman po pag ginupit mga karek. Pagkatapos na nagupitan.
Yan, gagamit ako ng alcohol para matanggal po yung mga sinulat ng pentel pen. Para hindi po siya makita. Madali po siya matanggal sa alcohol, mga karik. Tapos mga karik, tutupiin lang po yan. Eh. Tutupiin po siya para tupitin ko lang yung isa. Eh mapuputol yan mga karik dahil kasi manipis na yung gawa ko. Ayan o, tinupi ko mga karik para pag pinaso po yan, madali po siya sumunod. At saka pag tinupi po yan, medyo titigas po siya. Madali po siyang pasuin. Kaya kailangan po itupi po. Bali titigas po siya mga karik. Lahat po yan tutupiin mga karik. Para pag pinaso po, iikutin po para magforma siya na tumigas pa siya. Gamit po tayo ng lighter dyan. Mas maganda pong gamitin yung isang klaseng lighter. Yan po ang forma ng pagka-design ko. Mamaya po yan, pag ng lighter, pwede po iliko-liko, kung saan nyo po bandang ilalagay. Ayan na po. Papasuin ko na po. Kailangan po alalay po sa paso. Pag alam nyo na iikot nyo na po. Yan, paikot po. Yan. Ganun lang po ang gagawin. Pagkapaso, ikot po. Huwag po ibababad kasi pag binabad po baka maputol. Lalay lang po sa pagpasok. Pag alam nyo pong gumalaw na, ikot nyo na. Tapos, pwede po kahit saan nyo po ilagay siya, ipwesto, basta papasuin nyo lang po. Pati yung pinakapuno niyan mga karik, iikot ko rin yan. Initin ko tapos iikot ko rin po. Kayo po kung ano pong mga style na gagawin nyo, pwede po dyan. Basta papasuin nyo lang po ng lighter. Madali naman po siya sumunod pag init na. Kung saan nyo po siya ilalagay, susunod po siya pag nainitan na po siya. Wag lang ibababad yung apoy para hindi po siya masyadong masunog at maputol, baka maputol. Ano siya mga karik, kung nilalagay ko na siya dun sa mga pwesto ng sanga. Iniinit ko lang kung saan ko siya ilalagay po forma para madali po siyang malagyan ng mga pinakadahon niya mga karik. Ilalawit-lawit ko na sa kung saan ko pwede ilagay siya. Ayan mga karik, pinaso ko yung pinakapuno para ipilipit ko siya para makuha pa yung balanse. Ayan, pinipilipit ko siya para maganda rin tignan.
Tapos yan mga karek, ilalagay ko pa yan sa ano, yung pinaka-puwet na pinutol, yun po ang magiging pinaka base niya para hindi lumaban po pag tinayo. Bali 3 patong yun, 3 puwet po ilalagay ko ron para matigas siya tsaka mabigat ang baba. Pwede nyo rin po ibaliktad kung saan po kayo nyo pwedeng nila yan. Katulad niyan po, nakabaliktad po, ididikit ko. Pwede rin po pabaliktad kayo magdikit. Kayo po kung saan po nyo gusto idikit yung pinaka-puwet niya. Yan po. Wala akong glue gun, kaya candle po, pwede po yung candle. Nasira po kasi yung glue gun ko, mga karek. Yan na po mga karek, ilalagay ko na po yung pinakadahon niya. Pwede po sa ilalim yung lagyan ng glue, tapos kabit nyo sa dulo. Ayun, basta ibabaw po siya. Yung kita po yung ibabaw niya. Depende rin po sa kung ilan po ilalagay nyo. Kung sa tingin nyo po ay maganda, pwede po. Kayo po ang bali magdi-design niya. Bigyan ko lang po kayo ng mga idea. Pwede nyo rin po magaya yan. Kapag lumambot po siya mga karek, gawan nyo po ng paraan dun sa glue stick. Itaob nyo para hindi siya lumaylay, maputol. Taob nyo tapos saka nyo tadtara ng glue stick para tumigas yung parte na yun. Hintayin nyo po siya matuyo bago nyo siya bitawan. Kasi pag basa pa, matatanggal po yung dikit. Madali lang po naman matuyo yung glue stick. Kaya titigas po siya mga karek. Pinas forward ko na mga karek dahil mababa. Huwag nyo lang kalilimutan mga karek. Click nyo lang po yung subscriber. Click nyo rin po yung notification bell. Mag-all po kayo para updated po kayo sa mga bago pong upload. At mga karek, kung meron kayong katanungan, ilagay nyo lang po sa comment section at sasagutin po natin. Like and share nyo na rin mga karek para marami pong matuto. Huwag nyo lang po skip yung ads ko mga karek para makagawa pa tayo ng maraming magagandang video para matutunan din nila mga karek. Huwag nyo pong skip. Hanggang dito na lang mga karek. Maraming salamat. God bless and keep safe. Bye-bye.